Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong pahayag po ng isang anak po ng congressman na hindi naman po nanalo at bigla pong nagkaroon ng himala. Dahil pagdating po sa COMELEC ay nanalo po siya. Pero po sa distrito po niya, olat siya. Hindi po siya binoto halos ng kanyang kababayan sa kanyang distrito. Pero ngayon po ay napakaingay po mga kababayan. Katulad po nung anak na alam naman po natin kinuha po yata siyang tagapagsalita dyan sa House of Representatives. Ito pong si Attorney Princess Abante. Binanatan niya po si Pulong, mga kababayan, dahil nga po si Pulong ay sumasagot lang sa kanila dahil matindi po ang ginagawang politika po sa kanila. Dahil nga po lahat po halos ay gamit na gamit ang asset ng gobyerno para po pabagsakin po ang mga Duterte. At isa na po yata rito sa nagagamit itong si Abante. Hindi kaya? Ito po mga tambay. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng anak ni Abante, mga kababayan. Ito po ang banat niya kay Pulong, mga kababayan. Ito po, ayon po kay Princess Abante, mga kababayan, huwag muna sumausaw yung walang nagawa. Sabi niya, matindi, yung wala daw gumawa, huwag muna sumausaw. Pumasok ka muna at magtrabaho. Huwag puro absent at kapit lang sa apelyido. Aba, matindi, kapit lang daw sa apelyido. Kung hindi ka anak ni Tatay Diggs, baka kahit barangay kagawad, hindi ka manalo. Aba, pambihira. Kala mo naman nanalo yung tatay niya. Di ba yung tatay niya hindi nga nanalo? Pambihira. Pambihira naman buhay ano. Di ba? Hindi naman nanalo yung tatay niya Tapos sasabihin ni Princess Abante na huwag muna sumausaw yung walang nagawa. Pumasok ka muna at magtrabaho. Huwag puro absent at kapit lang sa apelyido. Kung hindi ka anak ni Tatay Diggs, baka kahit barangay kagawad hindi ka manalo. Bakit ang barangay kagawad? Hindi nga sila natatalo sa Di ba puro kasinungalingan ito? Kung totoo po ito na kumakalat mga tamay, hindi po ba kasinungalingan na pinagsasabi nito ni Princess Abante, mga kababayan? Ito pong anak ni Boy Dila. Ni Boy Dila, mga kababayan. At ang pamilya Duterte ay hindi po natatalo, lalo-lalo po sa Davao City. Hindi po ba? Sa katunayan nga, nung nakarang halalan, binuhusan po ng pera yan Hindi po ba? Binuhusan po ng pera. Lalong-lalo po yung kaalyado ng administrasyon. Hindi po ba yung mga Nograles? Di ba pares talo? Yung mga Nograles na may ingay. Olats kung yung dating Pangulo nga nakakulong, pero landslide. Nakakulong na pero landslide ang boto. Hindi po ba? Tapos sasabihin mo, kay Congressman Pulong kahit barangay kagawad hindi mananalo. At si Pulong nagtatrabaho siya sa distrito niya. Hindi po ba? Kasi po siya ay representative ng kanyang distrito. Hindi po ba? Siya po ay representative po ng isa sa distrito ng Davao City. Pinagtatrabahuhan niya po ang kanyang mga kababayan. Hindi po ba? At nakita naman po natin at ipinakikita po at open ang mga proyekto at programa ni Congressman Pulong sa kanyang distrito sa Davao City. Di ba ilang beses pong pinuntahan yan at inimbestigahan ng ICI? Ilang beses pinagpupuntahan po ang Davao City para po hanapan ng korupsyon at mga ghost project. Meron po ba sila nakita? Di po ba wala? Dahil lahat po ay dokumentado at open pong makikita sa Davao City, sa kanilang syudad, doon po sa kanilang archive. Di ba? Pinakita po yan Pinakita po ng isa po diyan sa isang munisipalidad o munisipyo ng Davao City. Nahandun po
ang mga project ni Pulong. Nakalagay po sa malaking libro. Dokumentado, may mga litrato, may presyo. Napakakapal, ipinakita po yan, mga kababayan. At yan po ay open to the public, yung mga proyekto at kung saan napupunta ang pera na pondo ng Davao City, lalong-lalo sa distrito ni Pulong. At gaano po ba kaganda ang Davao City? Ikumpara mo sa Maynila. Hindi po ba safe ang Davao City? Ikumpara mo sa Maynila. Lalong-lalo po sa krimen at sa pulburon. Safe na safe ang Davao City. Ikumpara mo rito. Ikumpara mo sa Maynila, mga kababayan. At siyempre po, kaya nag-iingay po ito si Princess Abante dahil nga po, mga kababayan, dahil nga po pag nakabalik ang mga Duterte, malilintikan po ang tatay niya. Real talk, mga kababayan. Malilintikan po ang tatay ni Princess Abante pag nakabalik po ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil nga po, kasama po ang tatay niya sa Cabral Files. At kasama ang tatay niya sa mga flood control scandal. At kasama ang tatay niya na nakahawak ng insertion na bilyon-bilyon. Hindi bababa sa 6 billion umano. Napakalit ng insertion, napakalit ng distrito. Ang 6th district po ng Maynila ay maliit lamang. Pero nakakakuha po ng insertion at allocable. Yata si Abante, lalong-lalo po nung 19 Congress, ang tatay niya, ng bilyon-bilyon. Ngayon, pag naging presidente si Inday, baka masilip yan. Baka ma-audit yan. Hindi kaya Princess Abante? Kaya ngayon pa lang ay sinisimulan nyo na at pinagtutulong-tulungan nyo na ang pamilya Duterte para pabagsakin, para mapagtakpan lahat ang mga pagnanakaw na ginawa ninyo umano. Kasama yata ang tatay mo umano. Hindi kaya. Mga kababayan, yan po ang gusto nating mangyari. At yan naman po ang ayaw mangyari ni Princess Abante. Yung gusto nating mangyari na makakolekta ang Pilipino, lalo-lalo po sa mga pinagnanakaw nila, makakolekta muli at maibalik sa taong bayan at maging programa na kapakipakinabang ang mga ninakaw nila. Kasi ginawa po ni dating Pangulong Duterte yan. Lahat po ng mga kawatan, lalo-lalo mga oligarkiyang hindi nagbabayad ng tamang buwis ay nasingil niya. Ito pa kaya? Hindi makuha at hindi masingil? Ito mga magnanakaw na politiko na alam ng Vice President kung sino-sino kayo? Hindi po ba, Princess Abante? Kaya gamitin mo na lahat ang asset at lahat ng lakas at kapal ng pagbumuka para mapabagsak mo ang mga Duterte. Gamitin mo na lahat. Pati ang kakapalan ng pagmumuka ay gamitin mo na rin para mapabagsak ang pamilya Duterte. Kasi kung hindi nyo mapapabagsak yan, mga kababayan, magsisiksikan kayo sa kulungan umano. At kung hindi naman kayo makulong, mga kababayan, masarap po ang buhay ng mga hayop na yan umano. Bakit po? Meron na pong hawak na mga iba't ibang pasaporte yan. Baka nga, meron na rin pong golden visa yan, katulad ni Saldico. Pero hindi naman po papayag si Vice President Sara Duterte na hindi po mahabol yan, mga kababayan. Gagamitan po yan ng kapangyarihan at pera din para mapauwi po kung yan po'y tatakas yung mga hayop na yan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya pagbutihan nyo ang pagpapabagsak. Pag hindi nyo napabagsak, nako, maghahalo ang balat sa tinalupan. At ano kaya ang ingay na magagawa ng isang Princess Abante, mga kababayan, pagka ang tatay niya na ang nasa hot seat
at ipinasusuka ang mga ninakaw nito umano. Mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy pong nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you rin po. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout po sa inyong lahat mga kababayan at sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Eric Hersho ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Gay at Shena, kay Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Baldapena, Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingatan nawa po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po mga kabayan, taste lang po tayo at God bless po sa inyo lahat. Paalam, bye-bye!